Meron po kasing payag atong si Mr. Bato de la Rosa. Ang sabi niya sa mga botante, gusto niyo daw ba na walang manalong Bisaya? Kasi nga, Bisaya siya at kailangan daw merong manalong Bisaya sa Senado. So ayan, ang mga Bisaya nagsalita na po. Ang daming komento ng mga Bisaya at sapul na sapul po itong si Mr. Bato de la Rosa. Ito munang balita, ang sabi kasi dito, iginiit niya na itong si De La Rosa na kinakailangan nga daw na magkaroon ng mahahalal na Bisaya para sa Senado sa 2025 midterm elections. Dapat daw may Bisaya. Dito sa amin, ganun din naman. May mga distrito dito. Dapat daw meron sa distritong ganito. At sa kung saan-saang distrito pa, meron ata kami dito 8 distrito, if I'm not mistaken, 7 o 8. So, 8 ang sangguniang bayan na kailangan. So, dapat daw bawat distrito, kahit papano, merong isa. Hindi naman ito yung distrito na malaki. Ito yung mga 2 o 3 barangay lang. Yun naman ang distrito dito sa amin. Tingnan natin ang reaction ng mga Bisaya. Sabi ng isa, ako po ay Bisaya. Why would I pay you with my taxes? Bato. Wala man kay nabuhat. Nga batas for long-term solution. Yan. Wala ka daw nagawang batas for long-term solution na mapakinabangan sa susunod na henerasyon. Di ba ingon ka? Di ba ingon ka? Sarap ng buhay mo daw, Mr. Bato. Sayang lang ang buwis. Better to hire someone who actually fits the job as a senator. So alam na natin kung sino yung mga kandidato na fit sa job na yan bilang senator. It doesn't mean Bisaya ka, susuportahan ka ng mga Bisaya. We'd rather vote leaders who are loyal and those who love our own country, not to anyone who are loyal to a certain person like Duterte nga daw or to other country like China. Nga naman. So, dyan po kayo nakilala . Inamin na rin naman dati pa ni Bato de la Rosa na identified siya bilang masugid na taga-suporta ni Duterte. Totoong identified ka dyan. Pero not only being identified, pero yan din po ang ginagawa nyo. Ginamit nyo yung pagiging senator nyo para protektahan at ipagtanggol nyo ang mga Duterte. Ang sagwa. Diba? Sobrang sagwa niyan. Ito pa, huwag niyong gamitin daw ang pagkabisaya or ang pagiging Bisaya niyo. Matatalino ang mga Bisaya, maliban sa iyo. Sabi nung isa, alam namin ang tama at karapat-dapat maging senador. Isang Bisaya naman, iyong makabayan, pero pro-Philippines at hindi sunod-sunuran sa amo. Yun, masaklap na kayo ay identified din bilang Duterte supporter, totoo. Pero kayo ay identified lalo ng mga kababayan natin na sunod-sunuran sa mga Duterte. Masaklap. Using racial card to gain political favor is already a red flag. Don't care if it's someone from Luzon, Visayas, or Mindanao as long as he or she is competent and qualified. Tama. Ito red flag na daw agad sa iyo, Mr. Bato de la Rosa. Yan kasi ang madalas ay ito yung mga linyahan ng mga taong wala naman talagang mailatag dahil hindi alam kung ano ang gagawin pag naluklok ulit dahil ang totoo wala naman daw talagang nagawa dyan sa Senado. Etong si Bato kundi magngawa, magpaawa at umiyak. Good luck.